Isang mapagpalang hapon po sa lahat. Para sa mataimtim na pagdiriwang ng ating banal na misa, ay hinihikayat ang lahat na makinig at makiisa sa pagmimisa at i-off o ilagay sa silent mode ang mga telepono. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para po sa pasasalamat nina Mr. and Mrs. Arsonia Arnaiz and family, Jocelyn Bales, Kimberly Sampaharillo for passing nursing board exam, Jimenez family, Pedro Del Rosario and family, David Eros Uyangurin for the successful operation, Angie Aguilar and family, Almasin family, Sumala family, Roque Nino and family, from a faithful, Tessie Cadano, Ortiz family, Alan Joseph Ortiz, Love Jean Tan, Marjorie Bihag, Angelica Bayarinur, Adelina Torregosa, Malu and Mark, Pelita and Charlie Meru, Peñano and Magpantay family, Noronia family, Annalyn Season and family. Para po sa kaarawan ni na Mrs. Odessa Infante, Deseline Olayaw, Jaira and Ethan Victorio, Andrea S. Quiros. Para po sa espesyal na intensyon ni na Elizabeth Francisco for the agreement and start of EEI project, Healing and Recovery of Ellen Almasin, Ronald and Hazel Peñano, Hannah De Gala, Lani Coronado, Alicia Ruma and Mulano family, Ruden Noronia, Los Viminda Noronia. Para po sa agarang pagaling ni na Adelina Gonzalez, Jose Niño Jr., Norma Garciano, Bernadette M. Ducanes, Carol Centeno, Amelia Bolos, Felicidad Palaroan. At para rin po sa kaluluwa ni na Rowena Villa, Erlinda Medina Bales, Leo Vigildo Bales, Lito Mercada, Agustin Almasin, Erlinda Almasin, Ruben and Domingo Almasin, Davesha Joseph Eliama, Andrew Alberto Arturo, Jesus and Hospicia Asis, Alipio and Luisa Almasin, Dominador and Corazon, para sa lahat ng kaluluwa na walang nakaalala at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, Nemesio Mora, Aurelio Canacan, Andres Arocena, Marciana Castro, Bienvenido Aguilar, Virginia Aguilar, Nena Tejano, Armando Paningpatan, Manolito Pabilio, Pablo Abaw, Misty Allen Manalaysay, Joy Abaw, Raul Abaw at Purisima Abaw, Frisco Abaw Jr. and Sr., Florentina Abaw, Eden Abaw, Elena and Victoriano Cadano, Angeline and Sheena and Osterbaldo, Eileen Makainag, Celso and Ronald Ortiz, Corazon and Filiteo Liwag, Amanciano Ronquillo, June, Fillmore Durato, Jose Lorenao, Geralda Lorejo, Maria Valdevia, Ricardo Valdevia, Evenio Valdevia, Jose Lorejo, Kevin Kyle Molano, Dominador de Lara, Delia Gain, Ednalyn de los Reyes, Samuel Palaroan, Lucita So, Jovenio and Patrocinio Ramirez, Benny and Lourdes Magpantay, Federico and Iluminada Catador, Hil Casas, Gloria Noga, Teodoro Noga, Rodolfo Palaroan, Ruben Noronia Sr., Rodolfo Noronia, Saily Mallorca, Jovi Zapatose, Edita and Maximo, Juanito and Condrada, Arturo and Rita Season, at Rico and Fe Season. Tayo ngayon ay nasa unang linggo ng Adbyento. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa.
Diyos, pinupuri ka namin dahil sa iyong anak na si Jesucristo, ang Emmanuel na tagapagligtas ng sangkatauhan. Siya ang karunungang nagtuturo at gumagabay sa amin. Panginoong Diyos, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala sa pagsindi namin ng mga kandila sa koronang ito. Maging tadanawa itong korona at ilaw ng kaligtasang tinatamo ni Kristo para sa amin. Dumating na sana siya ng walang pag-antala. Siyang Panginoon naming nabubuhay at naghahari ngayon at magpakailanman. Kanina ay nabasbasan na po ang kandila at ngayon ay sinisindihan ang kandila. Dakilang Ama, sa pagsisimula ng aming paglalakbay ngayong panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa. Pagkaluban mo kami ng sagisag at umasa sa iyong presensya, umasa sa iyong kapayapaan, at umasa sa iyong pangako. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong unang linggo ng Adbyento, sinisimulan natin ang bagong taong liturhikal. Ang Adbyento na ang ibig sabihin ay pagdating, ay panahon ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Magkaroon nawa tayo ng tamang disposisyon sa pagtahak sa bagong paglalakbay na ito tungo sa Diyos. Upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang at magkaroon ng tamang landas patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Tanggalin muna natin ang ating mga hidwaan, ang ating mga nararamdaman dahil sa dulot ng kasalanan. Sa pagkakataon na ito, sa harap ng banal na Eucharistia, aminin po muna natin ang ating pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumawa ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa ating pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at matubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng panindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan. Kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Inilalarawan ni Isaias ang panahon ng Mesiyas, kung kailan ang lahat ng sangkatauhan, di lamang ang mga Hudyo, ay matitipon sa tawag ng Panginoon. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang pangitain ni Isaias, na anak ni Amos, tungkol sa Juda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Siyon magmumula ang kautusan
at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala na magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dito umahon ang lahat ng angkan, dipin Israel, upang manambahan, ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikaping sa poon niya o'y idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain. Umayaman nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito, ang kapayapa ay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng poong ating Diyos, ang aking dalangin umunlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Nang tinanggap ng mga taga-Roma ang pananampalataya kay Kristo, panahon na upang sila'y gumising at mamuhay ng marangal bilang mga anak ng Diyos. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mabuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong mga buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, linapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa.
ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Noon, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. Dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paparito ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na di ninyo inaasahan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa ating lahat. Kaninang umagang-umaga talaga, ay binabasbasan na po ang ating faith. At nakikita po natin dito na may 4 na kandila, maliban doon sa gitna na kandila na kung saan it's Christmas time, yun po ang sisitihan. Pero hindi na yun po masisitihan dahil ang ating Panginoong Jesucristo ang nilalagay natin doon sa crib. Mga kapatid, 4 na kandila na meron po tayo. It symbolizes na kung saan 4 na linggo ng paghahanda po natin sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Sa bawat linggo ay mayroong tema. Ano po yung unang linggo? Pag-asa. Pag-asa lang muna tayo. Huwag muna kasunod. Baka mamaya hindi na kayo magsisimba next time. No? Sinindihan natin ang pag-asa. Bakit mga kapatid? Dahil bagong pag-asa, bagong taon ng simbahan, liturgical ng simbahan. New Year, new beginning. Kaya pakisabi niyo ang katabi, Happy New Year. Happy new beginnings. Happy new start. Na? Bagong umpisa na naman sa ating buhay. Siguro, marami sa atin dito na sa nakaraang, sasabihin natin, nakaraang taon sa liturhika ng simbahan. Hindi po sa civil na kalendar. Na kung saan, maraming nakaranas sa atin ng hirap at sakit, mga pagdurusa at hapdi ng dibdib, hindi matanggap sa mga pangyayari. Marahil, mayroong iba is failure doon in the field of business, sa negosyo, bigo sa negosyo, bigo sa trabaho, nawalan ng trabaho, failed in the field of job or work, at higit sa lahat, bigo sa pag-ibig. Ano bang bigo sa pag-ibig dito? No? Hindi naging maganda ang pamumuhay pag-ibig. Hindi naging maganda ang buhay pag-aasawa. No? Pagpapasko na naman at ito din po ang nangyayari. At marahil, ang iba po sa atin ay nakakaranas din ng mga natural disasters sa buhay. Kaya kung saan, dilihid sa atin yung bagyo na lumaragasa sa atin. Marami ang nawalang bahay at buhay. Andoon din ang lindol. Andoon din ang mga sunog. At marami pa pong iba. Sa likod ng iyong mga kapatid, nararapat bang mawalan tayo ng pag-asa? Should we lose hope? Ang tanong ay, mawawalan ba tayo ng pag-asa sa likod ng lahat ng mga ito? Ang sagot ay, no. Hindi. Bakit? Dahil God will give us a new beginning, a new start. That's why there is a hope. Yun po laging nangunguna sa panahon ng Adbyento. Okay? So dito natin makikita mga kapatid
na hindi po dapat tayo mawalan ng pag-asa. Dahil ang pangako ng Adbyento sa buhay po natin ay nangangako siyang darating ang Panginoon sa buhay ng isa't isa. Napakagandang balita dahil darating ang Panginoon. Hindi mawawala ang Panginoon. Darating at darating. Anong uri ng pagdating ang ating Panginoon? Siguro tatanungin natin sa ating sarili. May 3 uri. Unang-una, way back 2,000 years ago, dumating na ang Panginoon. Isinilang siya sa Bethlehem. Sa isang kubo. Sa isang lugar na kung saan hindi inaasahan. Hari, pero isinilang doon sa sabsaban. At yun po ang pinagdiriwang natin tuwing Kapaskuhan. Ginugunita po natin ang Pasko, pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa? Every now and then, maya-maya, nandiyan lang ang Diyos sa buhay natin. Might be yung katabi mo, yung nasa harapan mo, nasa likod mo. Nandun ang presensya ng Panginoong Hesukristo. Pakitingin ang katabi mo, yung sa likod mo. Huwag mong dilaan, dinidilaan. Naniwala ka ba? Nandiyan ang ating Panginoong Hesukristo? Amen? Dahil every now and then, mamaya't-maya, nandiyan ang Diyos. Buhay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Because we are created in the image and likeness of God. Kawangis at kalarawan po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit pa sasabihin mo yung demonyo ka, kamukha yan ni Kristo. No? Every now and then. At yung sinasabi natin, second coming, parousia. Hindi natin alam kung kailan. Ito yung sinasabi sa Ebanghelyo. Hindi inaasahin. Walang nakakaalam kung kailan dumating ang Panginoon. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, itong 3 pagdating ng ating Panginoon. To look back, long time ago, 2,000 years ago, to look back. Tingnan natin, ano po yung nangyari nung panahon na yon? To look around, tingnan ninyo, ang katabi ninyo, ang palibot ninyo, ang paligid ninyo. Nandiyan ang ating Panginoong Hesukristo. And to look forward. No? To look forward. Kaya, itong 4 na kandila na ito, habang nandito ko'y buhay po tayo, binibigyan po tayo ng giya o guide na maghanda. Dapat tayo ay maghanda sa ating sarili. Tinitingnan po natin ang ating sarili kung ano po yung ating mga ginagawa. Dapat huwag po tayong magpabaya. Kaya nga, stay awake. Laging gising, laging handa. Dahil walang nakakaalam kung kailan darating ang anak ng tao. Sabi ni St. Augustine, I fear that Jesus passed by me unnoticed. Natatakot si San Agustin na dumaan ang Panginoon na hindi niya napapansin. Ikaw, kung daraan ng ating Panginoon, mapapansin mo ba? Ang tanong doon, makikilala mo ba? Pwede magkwento? Noong nag-purchase po ako ng mga religious articles, doon sa Avenida, Corner Recto, malapit na sa May Quiapo, kasi nandoon ang Top Gyms, 769, no? Habang naghahanda ako, habang nandoon yung karton sa loob at inilabas, habang naghihintay po ako ng susundo, hindi po basta-basta na kung saan ang sasakyan ay nasa harapan dahil maraming mga traffic enforcer at pinapaalis nila. So nandoon ako, abalang-abala ako na naghihintay doon sa mga cartons na kung saan nandoon yung mga religious articles. Maya-maya, dumaan sa akin yung isang babae. Tapos nakalayo na siya at dumalik sa akin. Sabay sabi, pahingi, pagkain lang. E di sabi ko naman, wala akong barya. Sabi niya, hindi buo. Napatawa ako. Hindi umiti din siya. Hindi, tinignan ko naman yung yung barya ko rin, 100 lang naman. Yun ang meron akong. Kinuha ko yung 100 at ibinigay sa kanya. No? Pero hindi ako napuntindo dahil naging masaya ako dahil ngumiti talaga siya. Hindi buo. Hindi napangiti ako.
At maya-maya doon, dahil alauna imedya na, hindi ko maiwan-iwan yung mga cartons doon, baka anong mangyari, nag-aalala din po ako, no, baka mawala. Hindi kumain ako doon sa unahan, nandoon yung ramen. And then, nakita ko siya kumain doon. Tapos, sabi niya, salamat ha. Salamat ha. Hindi kumiti lang ako. Ano pang gusto mo? May gusto ko bang kakainin? Hindi na. Ito lang. Simple lang mga kapatid. It's very simple. Akala ko, pagod yung pinupunta ko doon dahil alam mo naman, 9 hours, uuwi ka, andin babalik ka agad, tapos mag-purchase ka, ikaw pa mapapakargo, ikaw pa magpapa-shipment, lahat-lahat, gagawin mo itong lahat ng mga ito. Ikaw ano bang part pa ba ito sa pagkapari ko? Yun ang tanong ko sa sarili ko. Pero nung sinabi ng babae na yun, salamat ha, it entails me a deep meaning. Dahil marami sa atin ang nangangailangan. Nangangailangan ng rosaryo. Nangangailangan ng mga religious articles. Na kung saan buhay ang ating pananampalataya kapag meron tayo nito. And it gives me meaning kung bakit nawala yung pagod ko. Sabi ko, salamat din. No? And St. Augustine says that I'm afraid that Jesus will pass by me unnoticed. And every day, Jesus comes to us in every form, in every way. Kahit sino pa. And then merong nagtutulak ng kariton. Nagtutulak ng kariton, mahaba ang kanyang buhok. Tapos, alam mo naman na may maraming kariton, tapos maraming mga sasakyan, nahulog yung mga karton. And then nakatingin lang din ako. Hindi ko siya tinutulungan, kundi inoobserbahan ko siya. Alam mo yung ngiti? Kahit pagod, kahit hirap, kahit pobre, kahit mahirap, pero bakit mayroong ngiti na ganon? Yung ngiti na napakatiwasay. Walang inaalala. Hindi ko masasabing sira ulo dahil grasa. Pero yung ngiti na tinitingnan ko, kasi yun yung nakakatch sa aking atensyon, andoon yung pagkamatiwasay, pagkamahinahon, kalma lang. Ang palibot, very traffic. Ang mga tao, nagkabangga-banggaan. Pero siya, easy-easy lang. Tulak-tulak lang. Cool lang. O nga, no? Habang nandoon po ako, para akong nawala sa aking kinatatayuan at nakita ko kung ano yung movement ng lugar na abinida na yon. Andoon yung transaksyon ng pera. Andoon yung kalakaran ng mga tao. Andoon lahat. Very busy. No? And this is what gives us anxiety. Stress. Na kung saan we caught up in unnecessary things rather than what is necessary. No? The greatest mistakes in our life to caught up by this anxiety. Kaya nga mga kapatid, laging handa. Stay awake. Laging gising. No? Sabi ng isang spiritual na guro, live each day in your life as if it were the last day of your life. Ano ibig sabihin? Give value, give meaning to your life. Appreciate your loved ones. Dahil hindi natin alam kung kailan ang ating buhay, napakaiksi lang ng ating buhay, at hindi natin alam kung kailan ihinto ang ating paghinga. Dahil, ang mali sa atin, sabi ni Confucius, a Chinese philosopher, the greatest mistake of a person is that we think that we have a lot of time. Marami pa tayong oras. Hindi ko gagawin to, which is very important. Hindi pa ako gagawin to dahil marami pa akong oras. Kakas pa naman ako eh. Saka na lang ako magsisimba, saka na lang ako magrosaryo, saka na lang ako magdadasal. Uunahin ko lahat ng mga to. Bakit pa naman ako maghahanda? May importante naman, Christmas. Bakit naman ako magsisimba ng Adviento? Mayroon namang Christmas. Total, ang pinaka-rurok na yan, Christmas naman. Pero we fail to see what is the priority. And we drawn by what is unnecessary. Kaya dito mga kapatid, the greatest warning of Advent to all of us is that we will always think that we have a lot of time. But we don't know when Jesus Christ comes.
in that unexpected time. Sa ating Ebanghelyo, klarong-klaro na kung saan dumating si Noe. Sinasabihan na si Noe ng Diyos na darating siya. Kaya maghanda ang lahat ng mga tao. Anong nangyari? Tinatawanan ng si Noe. Anong ginawa ni Noe? Gumawa siya ng arka. Gumawa siya ng malaking barko doon sa tuktok ng bundok. Sira ulo. Kung titingnan mo, sira ulo. Bakit ba? Naroon pa sa tuktok ng bundok. Kung may tubig sa baba, iaabot mo yung tubig sa bundok. Si Noe, ang kanyang pamilya, kaibigan, mga anak, kaparintihan, sumunod. Alam nila, sumunod at naghanda. At alam din ng mga tao, hindi bulag ang tao, hindi bingi ang tao, alam din nila. Pero anong ginagawa nila? Nagsipagkainan, nagsipagsayawan, nakipagchismisan, o ano-ano pa. Alam nila, lahat ipinaalam ng Diyos. Walang ininilihim ang Diyos. Pero, they failed to prepare. Dumating yung baha. Dumating ang Diyos. Nauna yung baha. Nilipon. Naanod sila. Namatay sila. Hoping mga kapatid na hindi mangyari ito sa ating buhay. Kaya, stay away. Laging handa. Laging isip. Ang Adbento, bago ang Pasko. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya alam ng Espiritu Santo. Pinanganak ng Santa Maria Virgen. Pinagpapasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matayang libing. Nananaw sa kinaroonan ng mga yumao. Na may ikang-araw ng buhay ng mabili. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin ito ang hukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinataas namin ang aming mga puso sa iyo, Ama, habang aming inihahanda ang aming mga sarili para sa pagdating ng iyong anak. Tulungan mo kaming ihanda ang aming puso, isip at kalooban, ang ating itutugon sa bawat hilingan at panalangin. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para kay Pope Leo XIV, Bishop Aldo, at sa lahat ng mga obispo, pari, relihiyoso, mga laiko, naway gabayan nila ang mga taong ipinagkatiwala sa kanila upang maihanda ng mabuti ang kanilang mga puso sa pagdating ni Jesus ngayong Pasko. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Michal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Ahmad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at protektahan sila ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan, at katiwasayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa buong mundo, naway buksan nito ang puso sa mensahe ni Kristo at isabuhay ito sa pamamagitan ng tapat na paggawa tungo sa kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibunyag mo sa amin ang iyong pag-ibig. Para sa lahat na nagnanais lumakad ng mas malapit kay Kristo, naway pagkalooban sila ng tapang,
upang gawin ang hakbang ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang iyong pag-ibig. Naway matagpuan tayo ni Kristo na handa sa kanyang muling pagdating. Taglayang pananampalatayang matatag, pag-asang nagdiriwang, at pag-ibig na hindi kumukupas. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ibigay mo sa amin ang iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, patnubayan mo ang aming mga puso sa aming paghahanda sa pagdating ng iyong pakikipagkaisa at kaligtasan. Si Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ila sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay na mahirap upang makapasamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitapok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit na pagpapay sa iyo na walang upay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito
upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ng Talang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, mahal namin sa buhay. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinisan esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, San Francisco, Santa Clara, Santo Padre Pio ng Pietrelcina at San Antonio de Padua, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman ang magaling na utos at turo nating Panginoong Hesus, awitin natin ang Ama namin. Amen.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ating mga kasalanan. Mapalad tayong yayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, papakinabangan nawa namin ang aming mga pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw. Aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo at kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Parish announcements, November 28 to 30. The Advent box for the poor are located in the church and parish office. The English Holy Hour will be from 4:45 p.m. to 5:45 p.m. on December 5th, the first Friday. The Holy Family Co-Cathedral will be having its Christmas Bazaar in the parish courtyard on December 12, 13, and 14, Friday, Saturday, and Sunday. Our various parish communities will showcase a wonderful selection of delicious food, beautiful Christmas decorations, unique gifts, and much more. Everyone is invited to celebrate the joyful spirit of Christmas and support our parish community. In the spirit of Christmas, the parish will host its annual Day of the Poor for those in need, regardless of religion or nationality. The evening will include food, music, and the joy of giving. It will be held on 15 January 2026 at 7 p.m. in the Holy Family Hall of the Co-Cathedral. We welcome your generous support through donations. Volunteers will be in the courtyard to receive contributions, or you may give them in the parish office. An official receipt will be provided for every contribution. Let's come together to bring Christmas joy to those far from home. Reverend Father Sliman Hifawi will celebrate his birthday on November 29. Let us keep him in our prayers. Additional announcements for the updates, events, and announcements of the Holy Family Co-Cathedral Filipino community, please like and follow the Facebook page of Filipino Catholics in Kuwait. Isang paalaala po sa lahat na ingatan po natin ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin wala kayong maiiwan na gamit sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga naglingkod sa atin sa hapon na ito. Ang mga lay ministers, lectors, at volunteers, sa Kristana, Aserots, sa service team, Soko, technical team, choir, maraming salamat at sa inyong lahat. Maraming salamat mga kapatid. Ang ating resource center ay marami na pong nagtatanong kung kailan mabubuksan. Hindi pa po dumating yung mga shipment. So, hoping before first week of December or second week of December ay makakaroon na po tayo. Nakakahanda na po yung lalagyan. Pero yung mga release articles ay paparating pa po. So, kung ano mo yung mga pangangailangan po ninyo ay maaaring lumapit lang po kayo. Yung resource center po natin ay malapit lang po doon sa parish office. Yung may hagdanan papunta doon. Pero ngayon, wag mo muna kayong pumunta. Wala pa pong laman doon. Okay? So mga kapatid, wala din po ibang pasasalamatan natin ngayong hapon na ito kung hindi ang bibigay sa atin ng biyaya. Walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Tapakan natin ang Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo ko inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you.
may show his countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating banal na pagdiriwang, umayaw kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Thank you po.